Magandang araw po muli. Ito yung previous question natin na naipon nung mga nakaraan. Meron kasing tanong yung last week. Tanong nila dito, what is pie water? Yun yung una nating sasagutin ngayong araw. So pie water is a small cluster of molecules na kung saan tinatawag po yan na ferric ferrosalt. Na kung saan nasa table of elements po natin yan na dahil sa mas maliit po ang molecule niya ng ferric ferrosalt ay mabilis siya nakaka-penetrate sa ating katawan. Ngayon ang tanong, ano bang maganda? Yung pie water or yung alkaline water? Parehas po silang maganda. Depende lang po sa magko-consume. Ang alkaline water naman is high alkaline water na kung saan mataas po ang kanyang pH level. Pag umabot ka ng 7.5 pataas, that's what we call alkaline water. The pie water naman po is same pH level ng ating bloodstream na kung saan ang bloodstream natin ay 7.38, something like that. Since 7.3 ang ating pH level ng ating dugo. So parehas na parehas po siya ng ating organism sa katawan natin. O ng ano natin? Paano ba ang tamang term doon? Ng basa ng dugo, yung pH potential hydrogen natin. Na kung saan hindi po siya acidic at hindi rin po siya alkaline base. Yun po ang kagandahan ng pie water. Pie water is invented ni Dr. Akihiro Yamashita from Japan. So, sila yung mahilig mag-research about that. Sila, doon talaga nag-originate yan. But actually, based on the website na nakita ko din, share ko na lang din sa inyo, 1964 pa yan nung na-discover. So, matagal na siya. Hindi lang sikat sa Pilipinas. At least, nagkaroon tayo ng konting trivia about that topic. So, kung tatanungin niyo kung which one is better, I could say, para sa akin, mas okay yung pie water kasi lahat ng tao ay pwedeng inumin yon, safe inumin yon. Kumbaga, applicable siya sa lahat. Kumbaga, pwede sa matanda, sa bata, sa may sakit na kidney failure, pwede pa rin siya. So, unlike kay alkaline, hindi siya pwede sa mga may kidney failure na. So, yun ang differences. I hope nasagot ko yung tanong. So, di ko na masyadong lahabaan yun. At least maiksi lang. Ang importante lang naman, at least maiksi at direct to the point para kapag nireview nyo yung video nito, at least sasagot natin. Tsaka magagamit nyo rin yan, guys, sa inyong marketing strategy sa inyong water refilling station business. At kagaya na sinasabi ko, kapag alam nyo po yung inyong produkto na inaalok, na binebenta, ibig sabihin, mas marami kayo makukuha ang customers. Kasi the more na you know your product, of course, mas magtitiwala yung mga tao sa inyo. Kasi you know what are you doing. Kailangan ba ng septic tank para sa water refilling station? Of course not. Hindi kailangan yun. Pero kung ang tanong mo, kailangan ba ng comfort room or washroom doon sa water refilling station? Of course, kailangan yun. Kasi kapag mayroon kang tauhan na umihi, jumingel, humawak kung saan-saan, kahit na paano dapat may washroom siya, mahugasan yung kamay niya para hindi makontaminate yung produkto natin. Ang reason naman talaga kung bakit natin pinamanatili na malinis ang tubig na dapat na di-deliver natin is yung papoprotektahan natin yung mga consumer natin. So yun talaga ang kagandahan na dapat meron tayong washroom. Pero kung septic tank, yung kung pinag-uusapan na pasintabi po sa mga kumakain, yung poopy. So kung yun na po ang tinatanong, of course, maaaring panggalingan ng bacterial contaminations yun kung sakasakali na kayo po ay naka-deep well ka. Kung ang tanong niya is, kasi yung tanong depende sa tanong kasi yung delivery ng tanong. Kung regarding naman sa layo ng septic tank at ng water refilling station nyo, it doesn't matter. Ang importante na dapat magkalayo dyan is yung water source ninyo at yung inyong tapunan. So yun po ang importante. Kasi kung minsan, malayo pala yung water source kung naka-deep well bago pumunta sa water refilling station. So yun po yung dapat na bagbasihan. Not the building itself, no? Yung mismong pinagkukuhanan ng tubig at pinagtatapunan ng again, para maiwasan natin ang contaminations. So yun ang reason. Bakit mabilis bumagsak ang product? Siguro regarding to sa reverse osmosis, no? Pagka regarding sa reverse osmosis, guys, bumabagsak ang product niyan kapag hindi ka nagbabackwash, hindi ka nagpapalit ng filter, tapos hindi mo na maintain yung tamang pag-cleaning ng inyong water softener kahit nagbabackwash ka. Hindi ka naman naglalagay ng asin kasi yung asin kasi ang nakakapagpa-smoothen sa water natin is yung NaCl. No? Kung familiar kayo doon sa tinatawag nating water softener, so sila po yung nagpapakondisyon sa tubig. Para mapakondisyon yan, mapadulas at hindi mag-clog yung inyong mga membrane. Yun po kasi, yung membrane naman po para sa mga baguhan, yung membrane po, yun po ang nagpuproduce ng purified water. Yung membrane po na yon, since maliliit po ang butas niyan, mabilis po siyang mag-clog kapag madumi po ang tubig na nakukuha natin. At the same time, yun nga, pag napapabayaan natin ng maintenance, mabilis po siyang babagsak. Iko-considered natin dyan, hindi lang yung backwash kayo ng backwash everyday. Kailangan, alam nyo po yung tamang pagbabackwash. Kasi baka mamaya, babackwash, mali naman yung ginagawa. Dapat tama. At the same time, dapat din po yung inyong asin. Tama po yung mixture. Yan. Tapos, yung volume, gaano ba kadaming tubig na ang nabebenta ninyo. So, consider
considering rin yon. At the same time, lalo ngayong summer, ayan, ito ang problema ng mga water refilling station. Pag summer, hindi na namamalaya, napalakas na ng sales nila. Pagkatapos, yung kanilang maintenance, ganun pa rin. So, dapat nagdadagdag din kayo para sa maintenance. Ang problema naman, gusto mo mag-maintain, gusto mo mag-backwash, wala ka namang water supply. So, kasi dahil sa daming demand, kapos naman ang supply kapag summer. So, yun nga yung masakit na katotohanan doon. Kung kailan marami kang order, doon pa nangyayari yung tinatawag nating shortage ng water source. Kaya, ang mga water refilling station owner ngayon, I feel you kasi galing ako dyan. At the same time, dyan tayo namulat na kung kailan maraming order, wala ka namang maiparas na water. Tsaka, pumapangit ang water resources natin kapag lalong nasasagad yung ating water source sa ilalim. Next question natin. Ano pong package ang dapat sa area ng Bulacan? Sa area ng Bulacan, ang package na pwede kong marekomenda, of course, yung purified water. Kasi sa Bulacan area, mataas po ang competition pagdating sa negosyong water refilling station. Ibig sabihin, kung mag-start ka lang ng mineral dyan, posibleng hindi ka napansinin ng mga consumer mo. Mas maganda po, purified na po ang inyong bilhin. Kahit anong package yan, basta purified, yun ang mairekomenda ko. Pero syempre, the more na mas tumataas ang kapasidad ng inyong produkto, the more na gumaganda ang inyong sistema, mas nagiging advantage yon pagdating sa negosyo natin. Paano kung di papasa sa water testing? First time ko kasing binabasa itong mga tanong na ito. But anyway, so, sagutin natin yan. Paano daw ang water station pag hindi papasa sa water testing? So, marahil, ito yung mga customer, mga gusto malaman kung makakapasa ba talaga yung produktong binibili nila doon sa water testing. Ngayon, kailangan mo i-consider, ano ba yung reason ba't di makakapasa? Kasi sa Watermax, lahat ng machine na ginagawa namin, pasado. Wala kaming bumabagsak dito. Pero, may chance na bumabagsak because of handling. Ngayon, pag nagkamali ng handling, ang mangyayari po niyan, pwedeng iparetest. Or kung minsan, bumabagsak din ang mga water samples natin kapag na-contaminate ng bacteria or na-contaminate ng kung ano. Kung minsan kasi kahit takip lang, hawakan mo, contaminations na yon. The same time, yung plastic bottle, doon yung nilagay, nagpa-bacteriological test kayo, bagsak na rin yon. Kumuha kayo ng water sample, naka-on yung electric pan, bagsak na rin yan. O, di ba? Sample lang, electric pan lang, pero bagsak. Tapos, hindi sanitize yung bottle nilagay nyo, hindi na boiling point yung bottle, bagsak na rin po yan. Hindi mo nadala sa laboratory within 3 hours, bagsak na din po yung water sample ninyo. Nahingahan ng kumukuha ng tubig. Yung pagsa niya, nabugahan ganon. Napabugtong hininga, bagsak na yun. Yun yung mga pros and cons sa pagbagsak. The same time, kulang sa flushing yung makina. Hindi mo napatapon yung mga dapat ipatapon kasi kaka-install pa lang, kumuha ka ng sample, bagsak po yan. Tapos, nagpalit ka ng filter, may test ng tubig, nagpalit ka ng filter, tsaka ka kumuha ng sample, bagsak din po yan. Yung airborne pa lang, okay? May mga hindi nakakapasang water station pagdating sa Bacti, hangin pa lang. So anong kailangan mo? Pag polluted ang hangin mo, dapat yan, air purifier mo, pati hangin. Yun, para hindi ka bumagsak. Kasi minsan environment pa lang, babagsak talaga. Yun po ang mga dapat i-consider ninyo. Ngayon, ang tanong, paano makakapasa ang inyong produkto sa water laboratory? Dapat ganito machine nyo. Naka-antibacterial pipes and fittings, naka-UV light, diba? Naka-ultraviolet sterilizer, naka-membrane ka pa. So yan ang mga advantage na pwedeng makuha dito sa mga products natin na nilagay natin. Na kung i-compare mo sa iba, syempre, advantage na naman to eh. Ngayon, ang reason lang talaga ng pagbagsak niyan o pag-failure niyan kapag nagpapalaboratorio kayo, kapag kayo po na-mishandling talaga. Ngayon, kapag ganun, wag po kayo madidismaya. Normal po yun. Kasi ang bacteriological examination po kasi, napaka-arte niyan. Konting hangin lang, konting maling touch lang dyan, bagsak na. Kumuha ng sample, hindi sinuwab yung faucet, hindi vinulutorch, hindi inapuyan, hindi nilagyan ng alcohol, yun, bagsak yun. Ganon ka-arte. Minsan, kukuha ka ng water sample, akala mo malinis ang lahat, may dumapo palang langaw doon sa faucet mo. So yun, yung mga cases. So mas malaki ang chances ng pagbagsak ng mga negosyong tubig kapag hindi nakasalamin. Kasi kung open air po yan, syempre may ali-alikabok, pwedeng bumagsak pagka kumukuha kayo ng water sample. Tsaka yung water contamination na sinasabi ko nga kanina pa, yun lang naman po talaga dapat ang iniiwasan natin. So, lahat naman po yon kapag nag-avail kayo sa aming produkto, tinuturo po namin yon sa ating mga kliyente. So, lahat po yan, wala po kayong problema dahil lahat po ay ite-training po natin dito yan. Kumbaga, pag bumili ka kasi sa Watermax, para ka nag-franchise. Yung ibig sabihin ng franchise, para po kayong in-assist from the very beginning. Pag ginawa yung building, hanggang sa matapos, hanggang sa magbebenta ka na, hanggang sa magmamarketing ka na, nakaalalay sa iyo yung kumpanya. So, yun naman ang masasabi ko na talagang advantage dito sa ating kumpanya. Kumbaga, meron po tayong mga inassign ng mga assistants,
mga after-sales department natin, sa documentations, lahat po yan kumpleto. Even yung mga legalities, kasama po yan. Regarding sa mga FDA, sa Certificate of Product Registration, lahat po yan ay i-assist po namin kayo. Kung wala rin kayong kilalang sanitary engineer, mag-recommenda rin po kami. Kung wala po kayong contact sa pagsaseminar ng mga water refilling station, magbibigay po kami sa inyo ng schedule. So lahat po yon, we will organize it for you para at least mas mapadali po yung pag-ooperate nyo at pagbubukas nyo ng negosyong ito. So syempre, kung doubt kayo na baka iniisip niya, pagbagsak ang tubig, susuli namin yung makina. Hindi po ganun. Kasi kaya po nag-failed ang mga water sample natin o ninyo, yung mga binanggit ko kaninang mga case-to-case basis. Kaya siya nag-fail kasi nga po merong mga maling procedure ng pagkuha. You might consider that. Kasi merong mga water station operator na akala nila sila dapat yung kukuha ng sample. Dapat po yan ang kumukuha ng sample, yung water laboratory mismo, para at least maiwasan natin yung dinaya, yung word na dinaya. Kasi kung tayo lang pala ang kukuha ng water sample, paano kung bumili ka ng tubig sa labas, tapos ipinatest mo, di paano yun, di ba? Pero I assure you, kahit kumuha ka ng tubig sa labas, babagsak pa rin yun kung ang napaglagyan nyo is mali. Pero sa bacteriological lang naman maarte. Pero ang physico-chemical, wala pong mabagsak doon. May dagdag ko na rin guys, yung tinatawag nating total dissolved solid. Yung total dissolved solid po natin, na tinatawag yung TDS, yan po ay wala naman po bumabagsak dyan. Hindi po ganun kahigpit pagdating sa total dissolved solid. Lalong-lalo na yung mga lugar na mayroong nakukuhanan tayo ng maalat na tubig. Wala tayong choice maalat yung tubig. Ang mangyayari, double pass para mapababa ang TDS o para makuha natin yung 10 ppm and below. Pero sa totoo lang, kahit po mataas po ang TDS niyan, kung kahit naka-reverse osmosis ka, tapos ang TDS mo 70, 30, 40, it's okay. Wala pong problema doon. Makakakuha pa rin po kayo ng permit kasi wala naman pong sinabi ang DOH natin na kapag mataas ang TDS, hindi ka makakuha ng permit. Makakakuha pa rin po. Magkakaiba lang po ng claim. Hindi na po kayo papasok sa tinatawag nating pure drinking water. Papasok po kayo sa tinatawag na safe drinking water. So wag po kayong mangamba kung ganun po yung mga lugar na pagtatayuan ninyo. So lahat naman po may solusyon yan, guys. Okay, now, next question. Gaano po kadalas maglagay ng asin at gaano po kadami? So sa paglalagay ng asin, kung naka-fully automatic backwash po kayo, ilagay nyo lang po. Yung isang buong container, isang buong 550 kilos, pwede po yun. Pero sa mga nagtitipid, ako kasi ayoko nagtitipid kasi gusto ko yung mga customer ko satisfied. Kung yun pa ang iniisip niyo, dapat yung asin laging refilled ng refilled dyan doon sa brine solution. So medyo technical na kasi regarding na po ito sa maintenance. Ngayon sa asin, wala pong sinabing tamang measurement dyan. Ang asin po, hindi nalulusaw kapag na-consume mo na yung tamang saturations niyan. So kahit tambakan mo ng isang sakong asin yan, hindi po siya malulusaw kapag ka-saturated na siya. Walang kinalaman yan sa dapat 12 kilos. So hindi po ganon. Ilagay nyo lang po, huwag kayong matakot. Okay? Ngayon, yung next question niya is, gaano daw kadalas dapat maglagay? Ilagay nyo nga isang lagay. Ilagay nyo na yun. Pag ubos, nilagyan. Kung mauubos naman yan, depending yan kung gaano kaka-frequent nag-cleaning. So yun po yung sagot ko doon. Paano makakabawa sa tapo ng tubig? Siguro regarding to sa reverse osmosis system na kung saan nakikita nyo na tumatapon yung tubig, nanghihinayang to sa water source. Baka ganun. Masasagot ko naman dyan, yung tumatapon ng tubig, wag mong tipirin yun. Kasi kaya tumatapon yun dahil yun ang nireject ng reverse osmosis mo. Wala tayong magagawa talaga doon. Yun na yun. Ngayon, kapag tumatapon siya, huwag nyo pong pipigilan. Kasi meron po tayong sinet na required pressure doon sa ating reverse osmosis na membrane. Bigyan ko yun ng sample. Kung naka-ultra low pressure requirement membrane capacity ka, yung tinatawag nating UPL 2011, kasi sa membrane may mga codes ultra low pressure requirement. Pag sinabing ultra pressure requirement, kahit 100 PSI lang, mag-work na siya ng tama. So yun ang kagandahan doon. Pero malaki ang butas nun. Doon naman sa tinatawag naman natin na high pressurized membrane, 150 PSI naman ang applied doon. So depending on the brand, depending on the membrane structures or salt rejection, ang dapat na kinoconsider pagdating dyan. So hindi tayo pwedeng mag-suggest, okay? Kasi marami ako nakikitang post sa social media, pinipicturean yung panel, and then tatanungin nila sa social media, ano man ang alam ng social media doon, kung tama daw ba yung setting. Napakagaling po pag nahulaan niya. Walang tamang sagot doon kasi hindi mo masasagot dahil hindi alam ng mga nagko-comment doon kung ano yung nilagay ng manufacturer doon sa loob ng kanyang makina. Yun po ang masasagot ko. Kaya kapag may problem ang inyong mga water refilling station machine, piece of advice,
wala po kayong ibang tatawagan kung hindi yung gumawa mismo ng inyong makina. Kasi since doon kayo nagtiwala, doon lang po kayo tatawag o mag-rescue kapag ka may problem. Hindi yung dadamay nyo pa kung sino-sinong hindi naman kinalaman dyan. Kumbaga wala namang kinalaman dyan, natatanong pa. Minsan hindi nakakatulong. Ang nangyayari po doon, nagkokos pa lang po ng sakit sa ulo. Bakit ko sinasabing sakit sa ulo? Kasi po, nagkakaroon ng siraan. Ganun na nangyayari. Real talk yan. Kaya ang water station business nagiging toxic dahil sa mga ganong klaseng tao. Kumbaga, hindi solusyon ang hinahanap kung hindi kung ano yung kasiraan ng isang manufacturer or individual na gumawa. Hindi natin pwede pakialaman yon. Bakit? Kasi nga, respetuhin natin yung invention nila. Respetuhin natin yung trabaho nila yun eh. So ako mismo, kahit na marami tayong competitor, ang sinasabi ko naman, hanggat maaari, ang kontakin ninyo kung sino po yung pinagkatiwalaan yung manufacturer. Ngayon, syempre, kung dito naman sa Watermax yan, of course, hindi namin tatalikuran yan. Kumbaga, dapat kung ano yung problem, ayusin agad yan. Kaya nga po tayo nag-assign ng after-sales service. Kaya naman tayo, number 1 service provider tayo ng water station machine. So kung may problema, mas maganda directly. Pero again, dito sa amin, hindi po kami robot at hindi po kami 24 hours open. You can call us sa office hour lamang from 8 a.m. to 5 p.m. lamang. Yan. Para malinaw. Di ba? Pwede po ba sa machine nyo kapag hard water ang source to soft water? Of course, pwede. Yung machine natin sa Watermax, lahat po kayang i-treat kasi po customized po siya. Basta sabihan nyo lang po kami ano po yung lilinisin natin. Kumbaga ano po yung i-filtered natin. Alam naman namin kung ano yung dapat doon. May computation po kami sa bawat problem sa water source na nakukuha natin. Kaya kung hard yan, of course kaya namin gawing soft water din yan. Kung yan naman ay gusto nyo mapababa ang total dissolved solid, pwede natin gawin yan. Iyon yung pure, kaya namin gawing may minerals eh. So yun, kumbaga vice versa yun. Kung kaya natin i-purify yan, kaya rin natin i-remineralize yan. Magkano po ba ang kailangan para sa water refilling station business? May vlog ako na sa halagang 150,000, kaya mo nang mag-start ng buong water refilling station business. Kaya lang may utang. Yun lang. Pero ang tanong kasi, kung magkano? Eh di syempre, kung utang naman, at least kung may 150K ka, kayang-kaya mo nang i-start yun. Sige, bigyan natin ng konting recap. Okay. Yung 42,000 water refilling station business na sinasabi ko, yun ay down payment. 42,000 pesos, you can start your own water refilling station business. Ibig sabihin, pag nagbigay po kayo ng halagang 42K, meron na po kayong makina, which is yung tinatawag naming package 1. Next, ano pang gastos? Sa permits natin, umaabot tayo ng around 40,000 pesos. So, napunta yung 40,000 pesos mo na yon. Meron po kayong mayor's permit, mga 5,000 more or less, depende sa lugar. Meron po kayong water laboratory, around 7,000 to 5,000 pesos. May seminar, around 8,000 pesos. Mayroong physical and chemical analysis, yung water testing na sinasabi. So, marami po ang mga gastos. Aabutin po ng around 40K. So, 42 plus 40K, that's 82,000 pesos ang gastos natin. So, ganun. Now, ano pa yung ibang gastusin? O, syempre, bibili ka ng pan-deliver, bibili ka ng galon, yung pwesto mo, kung renta yan, o re-renovate mo lang. Yung renovation naman, di naman required na bonggang-bongga yung renovations mo eh. Pwede kang gumas kahit pasalamin lang, okay na yun eh. So, it's up to you kung ano yung prepared nyo na set up for your building. Pero again, bibigyan namin kayo ng mga layout para sa mga ganyan, para at least kahit na paano makatipid kayo. Legit po, yung 150,000, kasya po yun. Yun nga lang, magkakaroon po kayo ng balances sa amin dahil ang machine talaga is 140K. Yun po yung pinakamura. Pero pag cash yan, makukuha mo ng 100,000 pesos lamang. Pinakamura sa market, pero pinakamaganda. At least kahit na paano, nabigyan kayo ng idea kung magkano nga ba ang puhunan para sa water refilling station business. Pero kung ang iniisip nyo po is negosyo na malaki, for example, meron kang truck, may pan-deliver and whatsoever, abot ka ng 1 million. Yan ang puhunan mo sa water station. Million po yan. Kasi magpapagawa ka ng building. Kung gusto mo magandang building, nasa 300,000 na building pa lang. O makina, 300K, sabihin mo na. O di 600,000 na yun. O permit and everything. Galon, libo-libong galon yung binili mo. O, pero kapag ka ganun ang operation, pambihira, para kang may minahan ng ginto niya. Para kang may minahan ng tubig. Ganun katundi yun. Kasi kung malaki ang puhunan na nilabas mo, malaki rin naman ang benta niyan. Kasi mas malaki ang operational niyan compare sa mga pipitsugin na tubigan, yung mga maliliit na water station business. So at least kahit pa na may idea kayo. Sa lahat ng negosyo, kapag mas malaki ang investment mo, capital investment mo, expect mo na mas mabilis po siya, mas malakas siyang
kumita compare sa nagsimula ka sa maliit. So marami rin nagtatanong, gusto ko muna matry yung simula pa lang, yung startup capital pa lang. Paano po ba yun? Gusto ko masubukan lang yun. Kapag ka ganun po ang gusto nyo mangyari, of course, paano lalaki yun? Hindi lalaki yun. Kasi una yan, yung mga tao, matitikman yung tubig mo, syempre, hindi siya kasing lasa ng purified water. So syempre, napagbibigyan ka lang. So mas maganda kasi yung tubig mo, binabalik-balikan dapat yan ng mga consumer mo. Dapat, kumbaga, hinahanap-hanap po nila yung tubig o yung produkto na binibenta mo. Dapat ganun. Safe po ba ang alkaline water sa mga may kidney failure? Ang sagot ko, hindi. Okay, bakit hindi? Kasi ang alkaline water is marami siyang minerals na nandun sa water. Meron siyang magnesium, may potassium. Eh kung may kidney failure na, paano natanggalin kung napasobra? Diba? Kasi ang trabaho ng kidney is i-filter pa yung mga hindi kayang i-absorb ng katawan mo. I will recommend not to drink alkaline water. So, pero marami pong klaseng alkaline water, no? Kasi may mga traditional alkaline water na ginagawa, which is yung may lemon tayo, yan, pwede yan. Lemon water, alkaline yan eh. So yan, pwede yan sa kanila. Yun lang ang nakikita kong pwede sa kanila. Oxygenated, yung purified water na ini-oxygenize mo, tataas ang pH level nun, oxygenated alkaline water na ang tawag doon. So yun, pwede yun. Pwede yan sa may mga kidney failure. Pero ang tanong, bakit ba pinipilit niyo yung may kidney failure na nga na uminom pa ng alkaline? Ang problema ng kidney failure, talagang kailangan nyo ng pa-opera yun. Doktor na po, dapat ang gagamot doon. Huwag po kayo magiging doktor kwak-kwak. Kasi iniisip nila yung tubig, gamot eh. Hindi po ganun. Okay? Wala pong ganun. Okay? Kaya nga po ang alkaline ay hindi inisyuhan ng FDA registration sa Pilipinas dahil sa mga false claim na ganyan. Huwag kayong papaniwala sa mga sales marketing ng mga nagbebenta ng alkaline water. Hindi po totoo yun. Kasi kaya nga po, research nyo po, FDA, alkaline has no approved therapeutic claim. Dapat ganon. Okay? Hindi po kayo mapapagaling ng alkaline. Ang gamot po talaga sa sakit, pumunta kayo sa doktor. Yun po talaga ang lunas doon. Magparoseta kayo. Sila po ang merong tamang reseta para dyan. Kung gusto nyong gumaling, huwag nyong pag-eksperimentuhan. Sabi nga nila, yung mga herbal medicine, kasi ngayon marami ng herbal medicine din na na hindi ko magarantiya kung talagang herbal ba talaga eh, no? Basta ako, may piece of advice ako. Pag ako may sakit kasi pupunta ako doktor eh. Magpapakonsulta ako, magpapareseta ako ng gamot eh. Pero ngayon kasi iba na ang sakit ngayon eh. Di ba? Kita mo, yung COVID, di naman kinaya ng albularyo yan eh. Di ba? Doktor pa rin ang nakalunas yan. Mga scientist pa din eh. May piece of advice. So po kayo mag-experiment, di ba? Find the right doctors. Kumbaga, kung duda kayo, get the second opinion. Kung duda kayo, get another second opinion. Hanggang third opinion, kung ano talaga yung problem sa inyong kalusugan. Not everything is kayang solusyonan ng tubig na alkaline kasi hindi po yan gamot. Okay? Hindi po ako nagmamarket kasi dito, no? Gusto ko lang ma-open yung mga viewers natin na sobrang fan ng alkaline water. Yes, it may help. The alkaline, it may help the absorption sa medicine na tinitake mo. Yes, pwede yon. Pero hindi po siya gamot still. Kaya nga sinasabi natin, ang alkaline dapat ay no approved therapeutic claim. Kapag ganun kasi ang marketing na ginawa, sigurado ang alkaline water meron ng FDA registration sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala. Okay? Ang may FDA registration po, yan, mga purified water, mineral water, yung safe water, yan, meron yan. Pero yung alkaline, wala. Ano po bang magandang source of water po? Nawasa or poso? So marami ang nagtatanong nito. Ano daw ang magandang source? Poso or nawasa? Alin sa dalawang yan? Kapag poso ang ginamit mo, yung totoo kailangan niyo po kumuha ng water permit pag poso. Kailangan niyo po kumuha ng NWRB, kailangan niyo po kumuha ng mga yan. Mga legal documents po yan dahil minamining niyo po yung water resources na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Same with nawasa. Ang mga nawasa po or may nilad, wala na rin nawasa may nilad na. Basta yung mga water district, yan. Yun yata tamang term doon. Yung mga water district sa kabilang banda, lahat po yan ay kumukuha ng permit sa ating local government, which is sa NIA or NWRB. Ibig sabihin, kapag water station, alam ko 5K. 5K ang bayad doon. Pag fish pan, gagamitin mo yung tubig mo, 5K ang bayad din dyan. Pagka nawasa, I don't know. Kasi wala pa akong ginawang nawasa. Hindi ko alam kung 5K din ang bayad nila. Pero kapag mga poso, yung mga deep well, alam ko nasa 1,500 yan, 2,000 pesos. Yan lang ang mga permit na ibinibigay sa atin ng ating local government regarding that. Pero ngayon, syempre, baka may update na. Hindi ko alam ngayon kung magkano na. Pero just check the website ng NWRB, National Water Resource Board, regarding that matter. Para at least kahit paano, sure yung inyong negosyo. Now,
To cut the story short, kasi ang tanong niya, ando yung magandang source, Nawasa or Poso? Sa ating seminar, okay, sa seminar, yung Nawasa, we called it the level 1. Ang alam ko, yung tanda ko, level 1 daw yun, at level 2 yung mineral. So, bagay, sila lang naman ang gumawa ng term na yun eh. Okay, doon lang tayo sa mas madaling intindihin, wag ng level. Doon tayo sa mas madaling intindihin. Yung Nawasa is a treated water, chlorinated po yan. Na-filter ng konti, nilagyan ng chlorine, namatay ang mikrobyo. Yon ang meron sa Nawasa. But still, ang Nawasa, ba't Nawasa kasi? Ang water district or yung prime water, lahat po yan, nanggagaling din yung tubig nila sa dam or sa ilalim ng lupa. Doon pa rin galing sa ating natural resources. Ngayon, anong pinagkaiba sa poso, sa deep well? Ang pinagkaiba lamang po niyan ay yung poso po. Yung poso naman, same naman po yan ang pinagkukuha natin ng mga water provider natin. Kung saan kumukuha yung mga nagbebenta sa atin ng metered na tubig, doon din naman sila kumukuha. Kaya lang, yun nga po, ang pinagkaiba lang natin, ginagamit po natin siya sa ating sariling lupa. Okay, posible ba ang sinkhole? Parang imposible kasi maliit lang yung nakatusok doon. Imposible yun. Pero ang sinkhole, pwede po siyang mangyari sa mga malalaking industrial na pinagkukuhanan mo ng tubig. Eh, ang water station, usually, de dos, de tres lang naman ang butas niyan. Ang liliit. Parang imposible na magkaroon ng sinkhole dito sa atin, sa mga poso. Pero siguro sa mga mountain area, hindi sinkhole ang tawag doon eh. Landslide. Pwedeng magka-landslide kapag, syempre, tumutusok sila doon sa lupa natin. Yun, pwede yun. Para mas masagot natin ang tama yung tanong, ano daw ang mas maganda? Sa business side, mas maganda, syempre, yung meron kang sariling water supply, yung poso. Bakit? Kasi yung poso na yun, electric motor lang ang gagamitin mo, may tubig ka nang ibebenta. Di ba? Deep well pump or shallow well pump or submersible pump, yan lang na mga gamitin mo. Meron ka ng tubig na ibebenta. Unlike doon sa kabila naman, kung ikaw ay bumibili sa water district, of course, bawat ikot ng metro niyan, binabayaran mo. You choose. Sa kabila, kuryente lang ang binabayaran mo sa pagposo. Pero kapag water district naman, ang binabayaran mo, may kuryente na, may water district pa, may tubig pa. So, dalawa binabayaran mo versus sa isa. So, business-wise, I could say, may sarili kang water source. Pero, syempre, binayaran mo yun. Mahal din na magpa-deep well eh. Mahal din magpagawa. Unlike sa bumili ka ng tubig, syempre, pag binili mo, walang gastos. Sa mga nagsisimula, sa mga walang puhunan, ang marirekomenda ko, magnawasa ka, mag-water district ka. Pero kung ikaw ay may puhunan, may pampagawa ka ng deep well, magpa-deep well ka na. Ganun naman ang sinasabi ko. Pero, ang pinaka-the best dyan, dapat parehas kang meron. Kasi pag nasira yung poso mo, dapat pwede yung nawasa mo. Dapat parehas mo silang ginagamit. A piece of advice. Kasi kung meron kang boat na yan, hindi mo na kailangan kumuha ng water permit marahil. Kasi nga, bumibili ka naman ng tubig eh. So, yun ang mahasuggest ko. So, kung kaya mong magkaroon ng as much as possible, maraming water resources, mas maganda. Okay, yung deep well natin at nawasa, pag nasira yung motor mo or yung deep well, may backup kang nawasa. Kung naubusan yung nawasa mo, walang may supply, may deep well ka. Diba? Parehas. Ngayon, marami ang nagkakaroon ng misinterpretation regarding sa deep well. Okay, linawin natin yung part na yan. So, both of them, kung minsan dito sa iba't ibang lugar, magkaiba po ang deep well at shallow well. Magkaiba po yan. Ang tawag sa English po niyan is confined aquifer and unconfined aquifer. So, yun po ang pinagkaiba. Pag sinabi nating shallow well, ang lalim ng tubo po niyan is 25 feet lang po. Shallow well yan. More than 25 feet, ang considered na po nun is deep well. So, ano ba pinagkaiba? Most of the time, may mga lugar na mas malinis ang mababaw. Pero karamihan po, mas malinis ang malalim. Pero hindi lahat ng malalim ay malinis. So, kailangan pa rin po may survey. That's why kailangan natin kumuha ng geodetic, ang tawag doon, geodetic. Kailangan natin kumuha ng land survey or doon sa may ating NWRB, pwede kayo mag-request sa kanila ng inyong map. I think may record sila doon. I just don't know kasi hindi ko pa nasubukan. Kung meron man silang ipoprovide. I guess, sabi nila meron daw eh. May ibibigay silang tamang plano sa'yo kung paano mo gagawin yung deep well mo para at least maiwasan ng gastos. O yan, shout out kay client ko dyan sa part ng San Carlos. Sumakit yung ulo. Nako, muntik nang sumuko sa water station business. Ay kasi naman, ganito nangyari, mga ka-Watermax. Ang ginawa po nila, pumunta dito, bumili ng machine. Ngayon, ang sinuggest ko, pag part ng San Carlos,
Ang sabi ko, dapat at least wag kang hihigit ng 2 tubo. So, ang nirekomenda kong water source na pump is shallow pump. Pagpunta doon na gumagawa ng poso, ang ginawa, deep well pump. So, syempre, hindi gagana yung nirekomenda ko kasi ang gusto ng gumagawa ng poso, deep well. Paano aandar na maayos yon? So, hindi siya umandar ng maayos. So, technically, nagka-problema. At dahil hindi nasunod yung plano ko, nag-iba din yung kanilang water source. Ayun, maalat yung tubig na pinipilter nila. Pero, good side naman, na kahit pagkaroon ng problema yung kanilang water resources, naging maayos pa rin yung kanilang business. Kasi, ang machine natin, package 9 yung binili nila. O since package 9 yung binili, kahit medyo maat-at yung tubig, ang TDS ng tubig niya, umaabot po ng 20. Yep, mataas. TDS na not should be proud of. Pero kasi naman ang water source niyan, brackish, maalat. Tubig dagat po ang pinipilter nun. Kumbaga talagang, pag nakita mo yung itsura ng tangke, talagang ultimo yung stainless tank na 3 o 4, kinakalawang. So yun naman ang, kumbaga, reason kung bakit kailangan pag-aralan din po yung water source before you start this business. Pumunta sila dito, nag-reseta ulit ako, sabi ko, pagawa po kayo ng, sundin nyo po yung payo ko na 2 tubo. O ngayon, ang ganda na po ng business nila. And according to them, sa record po namin, ay nagbebenta na sila ng 200 galon araw-araw. O, di ba? Good news yun. Sa isang retired principal na ngayon ay may maayos ng negosyo, di ba? Siyempre, retirement pin yun. Tapos, bigla pang papalpak sa negosyo. Pambihira. Mabuti na lang at na-rescue pa rin natin. Pero hindi naman siya nasira sa mga customers niya. Yun ang maganda doon. Tsaka ang iwasan lang po natin, masira tayo sa mga consumer natin. Although kahit sabihin natin na 20 ppm yan, ngayon mababa na TDS niya eh. Nasa 10 below na rin eh. So yun ang kagandahan doon. So, hindi ko babanggitin yung brand. Basta part ng San Carlos yan. Sa mga water refilling station, sa part ng Malasiki, San Carlos, Bayambang, bibigyan ko kayo ng konting tip. Ang tip ko sa inyo, huwag po kayong magpapabaon ng more than 2 na tubo. Kasi pagka lumalim kayo doon, ang tubig na makukuha nyo, malinaw pero maalat. Pero kapag 2 tubo lang ang binaon nyo sa part ng lugar na yan, malabo pero matabang, fresh water. Doon na ako sa malabo pero matabang. At least kahit paano, mas mapapasarap natin yung lasa ng tubig doon compare naman sa tubig alat. Mas madali pong linisin ang tubig na malabo, yung madudumi, yung makalawang and whatsoever, kesa doon sa tubig na maalat. Kasi ang salinity po, napakaliit po nun. Lumuluso talaga sa filter yun. So, yun lang po. Yan.